Hello everyone and hello Libra. Itong general reading ay para sa June 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hulahuan. Thank you sa pag-subscribe. Libra, initial impressions natin. Ang June ay mukhang puro trabaho para sa'yo. Marami kang kailangang asikasuhin at trabahuhin. Pero kung ipagpapatuloy mo ang sipag na to, makikita mo rin sa dulo kung ano talaga ang halaga ng oras at ng yaman mo. May malaking pagbabago na paparating tungo sa kabutihan. Kahit na parang nakakapagod ang simula, ang pagiging masipag mo ang magdadala sa'yo sa isang sitwasyon kung saan mapapahalagahan mo ang bawat minutong ginugugol mo sa iyong mga pangarap. You have the Two of Cups reversed. Dati, parang dumaan ka sa panahon kung saan naging malabo ang ugnayan mo sa ibang tao o kaya naman ay nagkakaroon ng disconnect sa isang mahalagang partnership. Ang Two of Cups reverse ay nagpapakita na baka may mga pangako na hindi natupad o kaya naman ay hindi kayo naging magka-wavelength ng isang taong malapit sa'yo. Nagdulot ito ng konting lungkot o gulo sa iyong emosyonal na kalagayan. Dahil sa kawalan ng harmony noon, baka mas pinili mo na lang na mag-focus sa sarili mo o sa iyong trabaho para makaiwas sa drama. Naging mahirap ang pakikipag-ugnayan dahil parang laging may kulang o laging may hindi pagkakaunawaan na naghaganap. Ang past mo ay naging kwento ng paghahanap ng balanse sa gitna ng mga relasyon na hindi naging maayos. Ngayon, tinitignan mo ang panahon na yun bilang dahilan kung bakit ka naging mas independent at nakatutok sa sarili mong growth. Kahit masakit ang naging disconnect or breakup na yun, ito naman ang nagturo sa iyo na hindi mo kailangan na umasa sa iba para maging kompleto. Ginamit mo ang energy na dapat ay para sa iba tungo sa pagpapaunlad ng iyong sariling kakayahan. You have the Ten of Wands. Sa kasalukuyan, Libra, ramdam na punong-puno ka ng responsibilidad at parang pasan mo ang daigdig sa iyong balikat. Ang Ten of Wands ay card ng matinding pagod at overload. Ibig sabihin, ang dami mong tinatanggap na tasks o commitments na sabay-sabay mong tinatrabaho ngayon. Malapit ka na sa finish line pero ang totoo, hiningal ka na sa bigat ng iyong daladala. Ito yung energy kung saan hindi ka na halos makatingin sa dinadaanan mo dahil sa dami ng wands o sa dami ng hawak mo. Ramdam mo ang pressure na kailangang matapos ang lahat ng mag-isa dahil ayaw mong mapahiya o kaya naman ay wala kang mapagpasahan ng trabaho. Ang present mo ay punong-puno ng sipag, pero delikado rin ito sa iyong kalusugan kung hindi ka mag-iingat. Huwag mong kalimutan na kahit gaano ka pa kasipag, kailangan mo ring huminga paminsan-minsan para hindi ka tuluyan na ma-burn out. Ang card na ito ay paalala na malapit na ang tagumpay, pero kailangan mong tiisin ang huling yugto ng hirap na ito. Mag-focus ka sa dulo ng kalsada dahil doon mo matatagpuan ang reward ng lahat ng iyong matinding pagsisikap sa buwan na to. You have the Eight of Pentacles. Ang energy na darating sa iyo ay ang pagkakaroon ng mas malalim na focus at mastery sa iyong ginagawa. Ang Eight of Pentacles ay card ng craftsmanship at dedication kung saan magiging busy ka sa pag-improve ng iyong skills at sa pag-aasikaso ng bawat maliit na detalye ng iyong trabaho. Ito yung energy ng pagiging expert sa iyong napiling larangan.
May potensyal na maramdaman mo ang saya sa pagiging produktibo at sa pagkakakita ng progress sa bawat oras na lumilipas. Magiging mas matalino ka na sa pag-handle ng iyong oras at yaman dahil alam mo na ang bawat effort mo ay may katapat na halaga. Ito yung energy kung saan ang trabaho ay hindi lang basta pasanin, kundi naging paraan na para ipakita ang iyong tunay na galing. Maging handa na mag-invest ng panahon sa pag-aaral o pag-iensayo para mas lalo kang gumaling. Ang energy na ito ay nagpapaalala na ang pagiging masipag ay magbubunga ng kasaganahan basta't may kasama itong quality at focus. Sa dulo, magugulat ka na lang na kung gaano nakalayo ang narating mo dahil sa iyong hindi pagsuko sa mga may hirap na tasks. You have the Queen of Pentacles. Ang payo sa iyo dito, Libra, ay maging grounded, practical, at matutong alagaan ang iyong sariling habang nagtatrabaho ka. Ito ang card na nagsasabi na mag-focus ka sa iyong stability at sa iyong buhay sa bahay para hindi ka tuluyang ma-drain ng energy. Maging mapagmahal ka sa iyong sarili at siguraduhin mong sapat ang iyong pahinga at nutrisyon. Kailangan mong matutunang hawakan ang iyong mga resources ng may talino at huwag hayaan ang stress na sirain ang iyong mood. Ang payo na ito ay para sabihing maging mapagkalinga. Mapagkalinga ka rin sa mga taong tumutulong sa iyo. Ang teamwork ay mas magiging maayos kung ikaw ang magsisilbing sandigan nila. Balansehin mo ang iyong mga ambisyon ng may kasamang malasakit sa iyong sariling kapakanan at sa iyong paligid. Ang pinaka-importante, aminin mo kung kailan mo na kailangan ng comfort o ng oras sa bahay para mag-recharge. Huwag mong isipin na ang pagiging malambot ay kahinaan. Ito ang magbibigay sa iyo ng lakas para ituloy ang iyong laban. Ang payo na ito ay nagsasabing ang tunay na reyna ay marunong mag-manage ng kanyang yaman at ng kanyang sariling kaligayahan. You have the devil in reversed. Ang magiging resulta ng lahat ng ito ay ang tuluyang paglaya mula sa anumang toxic na habit o sitwasyon na ang nagpapakapit sa iyo sa nakaraan. Ito ay simbolo ng breaking the chains. Ibig sabihin, makakawala ka na sa anumang addiction, maling paniniwala, o mabigat na obligasyon na hindi naman talaga para sa iyo. Magkakaroon ka ng kalayaan na matagal mo nang inaasam. Magagawa mong itama ang mga mali at bitawan mo ang mga bagay na nagpapabigat sa iyong kaluluwa. Ito yung outcome na nagsasabing ang malaking pagbabago tungo sa kabutihan ay mangyayari dahil pinili mong magtrabaho ng tapat at may integridad. Mararamdaman mo ang gaan ng iyong kalooban dahil wala ka ng kinatatakutan o kinakapitan na negatibong energy. Maging proud ka sa iyong transformation mula sa pagiging burdened patungo sa pagiging malaya. Ang outcome na ito ay nagsasabi na ang lahat ng hirap mo ngayong buwan ay magbubunga ng isang buhay na mas malinis, mas maayos at mas masaya. Sa dulo, ikaw ang lalabas na panalo dahil napatunayan mong kaya mong baguhin ang tadhana mo para sa mas ikabubuti mo. So, ngayon pupunta na tayo sa advice cards. Bago ang lahat, please subscribe, like, and huwag kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na baka kailangan ng reading. Maliit na bagay lang ito to support this channel. Your first advice card is Dreams of Abundance. Libra, habang ikaw ay natutulog, ang Panginoon, ang iyong mga anghel at ang iyong higher self ay nagbibigay sa iyo ng mga banal na idea. Pwedeng magbigay sila sa iyo ng sagot or ng solusyon
siguraduhin mong itatala mo o isusulat mo ang iyong mga panaginip dahil naglalaman lang naglalaman ang mga ito ng mahalagang advice na tutulong sa iyo para ma-manifest ang iyong mga pangarap at yaman sa realidad. Ang pangalawang advice card mo is no more complaining. Ang mga reklamo ay affirmations ng pagiging biktima na hindi kailanman nakakatulong sa iyong spiritual na aspeto. Bawiin mo ang iyong kapangyarihan na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng pag-affirm na ikaw ay may sapat na choices at kalayaan. Habang nagiging confident ka, makikita mong ang iyong mga positibong affirmations ay magbubunga ng magandang realidad. Ang pangatlong advice card ay confidence. Ang banal na kumpiyansa ay malayo sa yabang. Ito ay ang paggawa ng space para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong ego. Hilingin mo sa Panginoon na punuin ka ng kumpiyansa at pagmamahal. In short, ipagdasal mo to at bigyan ka ng katapangan na harapin ang mga tasks na hindi mo akalaing meron ka pala. Ang pang-apat na advice card ay ambition. Ialay mo ang lahat ng iyong mga hangarin at pangarap sa pag-ibig at hayaan mong ang universe, ang Diyos, ang kumilos sa iyong buhay. Gamitin mo ang iyong energy para sa highest good ng lahat. At makikita mo na ang iyong mga ambisyon ay magdadala sa iyo sa mga lugar na hindi mo man lang na-imagine noon. Ang panlimang advice card mo ay elk, nobility. Libra, i-celebrate mo ang iyong mga narating ng may kababaang loob. Ikaw ay pinararangalan ng tagumpay dahil sa iyong integridad. May mga makapangyarihang puwersa na gumagabay sa iyo at ang iyong kakayahang malampasan ang mga hamon ay walang limitasyon basta't manatili kang marangal sa bawat kilos mo. Ang pang-anim na advice card ay elephant, greatness. Ang pag-ibig ang iyong tunay na lakas at ang iyong pamumuno o leadership ang iyong landas sa buwan na to. Ang iyong karunungan ay magsisilbing inspirasyon sa lahat ng iyong makakasalamuha. Makikita mo na ang anumang problema ay madali mong masosolusyonan dahil ikaw ay likas na dakila at matagumpay. So sa ngayon, kukuha tayo ng 3 cards. Mamimili ka ng isa. Mag-isip ka ng issue, baka may issue ka sa buhay or baka may katanungan ka. Itong cards na to ay walang explanation. Ikaw ang magbabasa ng cards na to. Mamimili ka lang ng isa sa 3 mga barahang ito at hindi mo siya kailangan pag-isipan ng todo. Basta kung ano yung card na na-attract ka, yun yung piliin mo. So, kung ready ka na, bubuksan ko na ang mga cards. Yan ang reading ninyo. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next hulawan.